Nung last Wednesday, pinag-aralan po namin dito sinundan lang po namin yung preaching ni Pastor Nicky, like yung kailangan naka-align tayo sa Panginoon Diyos. Tama po ba? Alam mo, ang isang Kristiyano, dapat talaga nakakonekta sa Panginoong Diyos. Kasi yung wisdom, yung revelation, yung favor, yung blessing, provision, everything that we need sa Panginoong Diyos natin makukuha. Tama po ba? Kaya ang isang Christian na hindi talaga naka-align yung spirit sa God is unbelieving believers. Believer ka pero hindi ka naniniwala. And we need to have faith. Sabi, ang mga righteous daw ay nabubuhay sa pananampalataya. So malaking-malaki po itong kaibahan sa nakasanayan natin na nabubuhay tayo sa pakiramdam, sa nakikita at emosyon. Then, ngayong umaga po, ito po pag-aaralan natin, isa po to sa way, o isa po to sa malalaman mo talaga kung nakakonekta ka na sa Panginoon. And, since ngayon po ay February 1, tama po ba? So, pag-aaralan po natin ngayon is about love. Okay lang ba yun? Mahilig naman tayo sa love taba? Mga love story, ganyan. But today, we will talk about a different kind of love. Hindi basta yung love ng mga love lang. A deeper understanding about love. Okay ba yun? O sino po rito ang gustong lumalim yung pagkakaunawa tungkol sa pag-ibig? So what is love? Love is blind. Sabi ni Arit, nagbubuhat kami ni Aris Nakita nyo yun? Sumasabay, lakas Sabi niya, love is powerful. Sabi ko, God is powerful. Tama? Hindi love yung powerful. God is powerful. Ano nyo bakit? Because God is love. Oh, hallelujah. Kasi kung love lang, maraming meaning of love Yan ang mga pag-aaralan natin. Sino ba rito ang handang kiligin ngayong umaga? Ang title po natin ngayon is Agape Over Everything. Wow. Agape over everything. Pastor, what is agape? Akala ko ba love pag-uusapan natin? Ano ba yung agape? Yan. So pag-uusapan po natin yan. Para lumalim yung understanding natin about love. Para, sabi ko nga kasi, kailangan nakalinya tayo sa God. Tama ba? Kaya ito yung klase ng love na pag-uusapan natin. Yung klase ng love na meron ng Diyos. At yung buong katauhan ng Diyos. Tayo po muna lahat tayo mukot, manalangin. Ama, marami po salamat. Lord, thank you God sa dakilang pag-ibig na ipinaranas mo sa bawat isa. Marami po salamat, Lord. Bagamat kami po ay minsan nakakalimot, minsan po ay nanlalamig sa iyo, pero ang iyong dakilang pag-ibig, kailanman, Lord, di nagmaliw. Your love is unfailing, God. Marami pong salamat. Thank you for sustaining us, O God, sa mga nakarang araw. Maraming salamat, Lord. Dinala niyo ulit kami rito para makapag-recharge sa iyo, sa iyong presensya, sa iyong yakap. Thank you, O God. And this very moment, nihingi ko, Lord, ang iyong pangungunay. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo lang po ang makita ng bawat isa na minamahal mo na nandito. Kapahayagan mo lamang, O Lord. Puso mo, Panginoon, ang ibuhos mo sa bawat isang ito. Gamitin mo lamang ako, Lord, bilang iyong instrumento. Use me mightily. Holy Spirit, kayo ang manguna. Thank you, O Lord. Ihanda niyo ang puso ng bawat isa upang umasok ang iyong mga rema, iyong mga salita. Ito po'y manuot sa aming mga puso, maghamit po namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord, upang makatayo po kami dito sa mundong ito kung paano tumayo ang Panginoong Hesukristo. Punong-puno ng kapangyarihan, kapayapaan at pag-ibig. Marami pong salamat sa inyo pong papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus at lahat, magsabi ng Amen. So bago po tayo pumalaot sa agape, tingnan po muna natin yung ibang meaning of love. Every February, pinag-aaralan natin ito. Okay lang naman, minsan isang taon lang naman So, the types of love. Una, ito na nga yung agape. So, yan yung pag-aaralan natin ngayong buong umaga. Ang ibig po sabihin ng agape is selfless, unconditional, and sacrificial love. Ito po yung type of love na meron ng Diyos. Selfless, unconditional, and sacrificial love. Next is philos or filial love. Ano naman yung meron sa filial love?
Ito po yung pag-ibig sa mga kaibigan. Friendship, brotherly love. Ang tawag po dyan is philia or philos. Next is storge. Ang ibig sabihin po nito is familial affection. Ito po yung love natin sa family natin. Grabe, Pastor, dahil palang meaning of love. Akala ko love, kiligan lang. Hindi. No, hindi. Pwede bang yung love mo sa asawa mo, love mo sa parents mo, or sa friends mo? Hindi, no? Talagang iba-iba talaga eh. Iba-iba eh. Pwede bang yung love mo sa kaibigan mo, same ng love mo sa asawa mo or sa anak mo? Hindi, no? Yung English saka yung Tagalog na term, love lang, isa lang eh. Kaya nagkakatalo-talo eh. Pero yung Greek, ang lalim. Pag sinabing love, hindi lang basta love na ano, iba-iba. Pang-apat is philautia. Ito naman po yung self-love. Love yourself. Diyan tayo I love myself. Hindi ko po nailagay dyan yung eros. Eros kind of love. Ito naman po yung landiang love. Okay, plain and simple, yung sa mahal natin. Yung mga girlfriend or boyfriend or asawa natin, that's eros love. Okay? So iba-iba po. Sa Bible po yan ha. Sa Bible may 5 kinds of love. Pag may nakita tayo na verse na may love, so titingnan natin kung anong klaseng love yun nandun. Yung eros love, yung landian love, makikita lang natin to sa Song of Solomon. Yung mga worshiper natin last week sa Song of Solomon, kilig na kilig sila lahat eh. Kasi andun yung pag-ibig ni Solomon eh. Hallelujah. But today, ang pag-uusapan lang natin is walang iba kundi, anong klaseng love? Agape love. Okay? Sanay na tayo magmahal ng klase ng pag-ibig natin. Sa agape tayo. And I really love this kind of love. Kaya ako, super excited ako na i-share sa inyo to. Kasi parang dinala ako ni Lord sa crash course ng ilang taon about agape love. As in, now I really understand and appreciate so much yung kind of love ng Diyos. Yung selfless, unconditional, and sacrificial love. And this is the kind of love na gusto ng Diyos na meron sa atin. Tama, mali? Why? Kasi kailangan tayo to be conformed in the likeness of our Lord Jesus. Nung Wednesday, pinag-aralan natin, we were recreated again. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. This new creation na sinasabi, yung nakalinya sa Panginoong Diyos, sabi doon, binalik tayo sa original design of God. Amen. Ang original design of God, parehas natin ng Diyos. So kung anong meron ng Diyos, kailangan ganun meron tayo. At alam nyo ba kung ano yung number 1 quality na meron ng Diyos na talaga nagumapaw sa Kanya? Agape. At hindi lang basta meron siyang agape. Sabi sa 1 John 4:8, who does not love does not know God. For God is, yung love po na naka-mention dyan sa 1 John 4:8 is agape. So he who does not agape does not know God. For God is agape. So not because marunong kang magmahal sa girlfriend mo, sa kaibigan mo, sa family mo, or sa sarili mo, is ibig sabihin, nagmamahal ka na ng nire-require ng God. The love that God is requiring for us na matutunan, na ma-share sa bawat isa is the agape kind of love. Because this is the kind of love na meron ng Diyos. Sabi, hindi lang siya marunong magmahal. Siya mismo yung author of love. Wow. He is love. He is the agape. Kaya nasabi, ito pa, isang verse ng love is agape. Kung nabasa nyo na to, sabi sa 1 Peter 4:8, I really love this. Above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sin. If you really love,
if you really know the kind of love na meron ng Diyos. Agape po lahat ng tinutukoy dyan. This is a love beyond emotion. Labas ang emosyon dito. Maganda yung nararamdaman mo, hindi maganda yung nararamdaman mo. Maganda yung tinatrato sa'yo, hindi maganda yung tinatrato sa'yo. Tayo kasi mga tao, nakadepende yung love natin sa gising natin. Tama ba? Nakadepende yung love natin sa circumstances natin. Nakadepende yung love natin sa binibigay na love sa atin. Nire-reciprocate lang natin. Mahal mo ako, mahal din kita. Di mo ako mahal, di rin kita mahal. Minsan, kung pagod ka, nababawasan yung level of love mo. Tama, no? Pag irritable ka, parang nababawasan yung love. Kasi nga, hindi agape yon. But the agape kind of love is a love that remains constant. Your love He never gives up. Never runs out. Napansin natin to, lagi to naka-mention. His love is unfailing. His love, tuloy-tuloy. His love endures forever. This is a love despite offenses. Hey, this is agape. Despite offenses, you're still loving the person. Hey, masama yung ugali, mahal mo pa din. Nakagawa ng kasalanan sa'yo, mahal mo pa din. Love covers a multitude of sin. If you really love somebody, kahit anong kasalanan yan, mahal mo yan. Kaya mong mahalin yan. That's love. Ngayon, tingnan mo yung katabi mo. Kaya ba? Kaya ba? Pastor, masyadong one-sided. Kaya hindi ko kaya yung ganito. Kaya ko lang pag yung, alam mo yun, yung pag yung binigay sa akin, kaya kong tumbasan 100 folds. Paano kung walang binibigay sa'yo? Love in a way that covers sin. Alam mo kagandahan dito mga kapatid? The agape kind of love, ito yung pag-ibig na tumatalo sa gawa ng demonyo. Sometimes kasi, the enemy is using yung ibang tao to offend you. Sirain yung araw mo. Ikaw naman, gagantihan mo rin na sama ng loob. Magkakasira kayo pareha. Sinong nanalo? Si Taning. But the love, the agape kind of love, ang isisukli mo pa rin is love. Hallelujah. Both of you will win. Ang kailangan ng tao, lalo yung masama ugali, makaramdam ng agape love. They should feel and see and learn that there is a love that can cover their sin. A love that can accept them. Alam nyo kung sino nagsulat niyan? Sino? Walaan nyo. Si Peter. May Peter. Siya po nagsulat niyan. Sino si Peter? Anong ginawa niya kay Jesus? Ay, grabe naman. Alam mo, siguro kung totohanan to, kung tayo to, F.O. forever to. Friendship over forever. Isipin mo napakalapit niya kay Jesus, pinagkakatiwalaan niya si Pedro. Di ba nakalapit eh? Si Peter pa yung nung sinabi ni Jesus na pupunta ako ng Jerusalem at ako'y dadakpin nila do't papatayin. Sabi ni Peter, over my dead body! Ako muna, Jesus! Ganon siya nirebuke pa nga siya na Jesus eh. Get behind me, Satan. Pero yung zealousness niya, yung passion niya kay Jesus, ganon eh. Pero sabi ni Jesus sa kanya, Pedro, pagkatapos tumilaok ng 3 beses yung manok, 3 beses mo rin akong, pagkatapos tumilaok yung manok, 3 beses mo akong i-deny. Ikakatwa.
Grabing offense yung nagawa niya kay Jesus. Nung dinakip na si Jesus, napanood naman natin yung Passion of the Christ, kung totoo man yung gano'ng senaryo, basta may 3 beses siyang dininay. Di ba, kasama niya yung mga tao. Uy, di ba ikaw? Imposible hindi kilala si Peter eh. Vocal si Peter eh. Tama. Siya yung extrovert sa grupo eh. Kaya kilala si Pedro ng mga tao dandon. Di ba ikaw yung disipulo ni Jesus? Ay, hindi ako yun, puto. Sabi sa Bible eh, with cursing. Ganon talaga with cursing. O tapos nagpapainit siyang ganon. Pangalawang beses, oy, teka lang, ikaw yung mangingisda ng Hindi ko kilala yung yan. With cursing eh. O. Nung pangatlong beses niya dininay si Jesus, tumilaok yung manok at naalala niya yung sinabi ni Jesus. Umiyak siya ng todo. Alam niyo yung grabing grief na umabot sa kanya? Umalis na siya, nagtago na siya, hindi na siya nagpakita. Nagtago na siya sa upper room. Sobrang siguro, guilty feeling na meron siya. Kaya yung last moment ni Jesus, sinong disciple yun na andon? Si John na lang. Hanggang sa paa ni Jesus, andun si John. Kaya pagpalain ka dyan. Now, si Peter, na ganun yung nangyari sa kanya, grabing offense yung ginawa niya kay Jesus. Alam niyo ba napaka-espesyal nung ginawa ni Jesus sa kanya? Nung resurrection ni Jesus, the resurrection day, sabi dun sa mga babae, nung bumalik na yung mga babae na nakita si Jesus, sabi, nagpakita raw si Jesus sa mga babae at kay Simon. May special encounter si Peter kay Jesus. This is to restore Peter. This is to sabihin kay Pedro, okay lang, mahal pa rin kita. Kung ano man nagawa mo sa akin, mas malaki yung pag-ibig ko. Kung anong offense man yung nagawa mo. This is the kind of love na kayang sabihin, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Harap-harapan na yun, hinubaran siya, pinagpupustahan kung kanino mapupunta yung damit niya. Yung mga gumulpi sa kanya, yung mga nagpatong ng krus sa kanya, yung mga sumaksak sa kanya. Sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Hindi lang nalalaman na kalang ginagawa. This is a kind of love that can forgive. Hindi ito yung love na pag na-offend ka lang. This is love beyond. Grabe tong agape na to. Alam mo, hindi po madali yung agape love. Sabihin ko po sa inyo. Kasi ito yung pag-ibig na kailangan magsasakripisyo ka talaga ng emosyon mo, ng pakiramdam mo, ng sarili mo. Talaga namang hubad na hubad ka. Which is kung ano yung nangyari sa Panginoong Jesus. Hubad na hubad. Hallelujah. Kaya sabi sa John 3:16, this is the love of the Father. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Mga kapatid, maiintindihan nyo yung verse na yan sa araw na mag-anak kayo. Siguro pag wala pa kayong anak, medyo parang light pa yung verse. Ay, grabe yung love ni Lord na binigay yung anak niya sa amin. Pag nagkaanak ka, basahin mo ulit yan. Kung gaano kabigat. One and only Son. Sana kung dalawa, bigay mo yung palinghado eh. Hindi nga ni. Kahit 10 yung anak mo, hindi mo kayang ipamigay yung pinaka eh. Kung mabuti kang magulang ha. Tama? Binigay para sa mga taong hindi mabait. Binigay para sa mga taong wala namang pag-ibig sa Kanya. Binigay para sa mga taong makasalanan. Binigay para siya yung mamatay kapalit ng mga taong dapat mamamatay. Yung mga taong dapat paparusahan sila, binigay siya kapalit. Nagkaroon ng beautiful exchange. Siya na walang kasalanan, ginawang kasalanan, pinako sa krus upang tayo na walang ginawang kabutihan, maging righteous sa paningin ng Diyos. Sa pamamagitan niya. That's love. Grabing sacrificial. 1 John 4:9. Pansin niyo puro John, no?
Grabe, si John kasi na apostle, kaya ang tawag dyan, John the Beloved. Grabe, siya talaga yung naka-experience ng grabing love. Sabi sa 1 John 4:9-10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak. Eh, yung explanation ng John 3:16 upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. This is love. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. This is love. Hindi tayo yung umibig sa Kanya. Siya mismo yung umibig sa atin nung hindi pa natin siya kilala at iniibig. Sabi sa Romans 5:8, nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayo'y makasalanan pa. This is love. Kundi tayong inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. This is the kind of love na talagang unconditional and sacrificial. Ito yung klase ng pag-ibig na handang masaktan. Ito yung klase ng pag-ibig na handang magpakamartir. We're talking about agape love, ha? This is love. And true love restores. Alam niyo ba yun? Ay, nako. Kaya wag niyong susukuan yung mga masasamang, yung mga tao sa paligid ninyo. Kasi kailangan lang nilang makakita at maka-experience sa totoong pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Saan manggagaling yun? Paano nila ma-experience yung love of God? Through us. Amen? Saan nila makikita yun? Sa rebulto? Saan nila makikita yung pag-ibig ng Diyos? Kaya nga minsan yung mga tao mas nagre-resort pa sa mga ganggang, sa mga tropa-tropa, sa mga kung saan-saan na masasamang tao. Why? Naghahanap sila ng pag-ibig. Tama? Samantalang tayo na nakaka-experience ng agape love, nakakaintindi ng agape love, kapag may lumapit sa atin, dinajudge natin agad. No? Ay, wala yan. Ano lang yan? Mga pang 2 weeks lang yan. Di, wag ka masyado mag-invest ng oras dyan. Lolokohin ka lang yan. Si Jesus nga, lagi natin niloloko eh. Di tayo sinusukuan eh. Wow. Sino ritong maamin na minsan niloloko niya Diyos? Oo naman. Nakikipaglaro kay Lord. Nakikipaglaro ng hide and seek. Nakikipaglaro ng good cup, bad cup. Nakikipaghabulan. True love restores. I really love this. Sabi sa Hosea 14 verse 4, I will heal their backslidings. Taas po yung kamay ng mga backslider dito. Joke lang ha. I will heal their backsliding. I will love them freely. I love you, Jesus. I love you, God. I love you, Lord. Pakisend nga to kung may kilala kayong backslider. Tag mo yung friend mo na nanlalamig. Tag mo yung friend mo na akala hindi na siya tanggap. Share mo sa 10 tao na dating mainit sa Diyos. I will heal their backsliding. I will love them freely. For my anger has turned away from Him. Thank you, God. Because of Jesus. And this is the story. Alam niyo naman itong story ito lahat eh. Yung story ng prodigal son. So para sa mga hindi nakakaalam, ang mabilis na story po dyan, yung tatay na napakayaman, yung anak na bunso, 2 po yung anak niya ha, isang bunso, isang kuya. Sabi ni bunso, pa, ibigay mo na sa akin yung mana ko. Alam mo, grabing offense to, yung ginawa ng bunso. Kasi, kita mo, tuwing kailan ba pinapamanahan ng mga anak? Di ba pagpatay na? Eh di parang harap-harapan sinabi ng bunso, pa, mamatay ka na, makuha ko na yaman ko, yung mana ko. Parang ganon, tama? Hiningi niya na yung mana niya eh. Pero grabe yung pag-ibig ng ama. Okay, binigay pa rin. Sige, binigay niya yung share. So, anong ginawa ng bunso? Pa, thank you pa.
Etong ano ko, bibili ko to para sa'yo. Hindi. Pagkakuha raw ng pera na nakuha niya, pumunta sa malayong lugar, nagpakasaya-saya, inubos yung pera niya sa babae, sa sugal, at sa prodigal living. Sabi niya na ganyan, ngunit isang araw, sabi mo sa katabi mo, merong isang araw. Darating ang isang araw, pag ikay lumayo, ang isang branch na inalis mo sa puno, akala nung branch okay pa siya. Tama, no? Lalo kung ang tinanggal mo na branch is hitik na hitik sa bunga. Pwede yun, di ba? Puputol ka ng isang sanga na punong-puno ng bunga. Ang saya-saya ni sanga. Okay na ako. Hindi niya alam dahil hindi na siya nakakabit sa puno, darating ang time siya ay matutuyo. Tama? Lahat ng bunga na yon, last na yon. Mamumunga pa ba ang sanga na hindi nakadikit sa puno? Hindi na po. Ibusin lang yun. Ganun na nangyari sa prodigal son. Isang araw, naubos lahat ng kanyang pera at yaman. To the point na siya po ay nagtrabaho na lang sa babuyan. Ito po yung nangyari sa kanya. Umiiyak siya isang araw kasi nakikishare siya ng mukbang sa baboy. Wala na siya makain. Gutom na siya. Kinakain niya yung pagkain ng baboy. Doon siya nagkaroon ng realization. Sabi niya, sa bahay ni Papa, sa bahay namin, mas masasarap pa yung kinakain ng mga katulong namin. Kaya sabi niya sa verse 18 ng Lucas 15, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isang ninyong mga alila. Alam mo, diyan nga. Hindi siya bumalik sa ama niya dahil na-miss niya yung papa niya. Hindi siya bumalik sa ama niya dahil nagsisi siya agad. Tama ba? Bumalik siya kasi nagutom siya. Bumalik siya kasi na-realize niya, mas mabubuhay pa ako doon kaysa dito. So, nagpasa siyang umuwi. Habang naglalakad, inuulit-ulit niya yung rehearsed speech niya. Ano yung rehearsed speech niya? Ama, nagkasala po ako sa inyo, ganyan. Hindi na po ako karapat-dapat na gawin ninyong anak. Ituring nyo na lang ako bilang isang alila. Paulit-ulit yun, naglalaro sa isip niya. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Hallelujah. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, araw-araw nag-aabang yung tatay sa pagbabalik niya. Malay ba ni tatay, wala pang cellphone noon, wala pang internet noon, wala pang status noon, I'm coming home. At inabangan siya, wala pong ganun. Araw-araw, yung ama nag-aantay sa pagbabalik niya. Like our Father God in heaven, God is so patient waiting for us. Waiting for our realization. Waiting na matuto tayo. Waiting. Grabe si God. Alam mo, God, you're so patient sa buhay ko. You're so patient. Matigas ulo. Ganyan. Pero God, grabe yung patience mo sa amin. So malayo pa, natanaw siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Kakaiba sa inaasahan ng anak. Hallelujah. Sabi ng anak, pansinin niyo yung sinabi ng anak ha. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali. Wait. Ano napansin niyo sa speech ng anak? Nakompleto ba niya? Hindi. Hindi niya nakompleto. Why? Hindi na hinayaan ng ama na sabihin pa niya, nagawin mo na lamang akong alila. Hindi na umabot doon. Oh, hallelujah. Hindi na ako karapat-dapat. Anak, welcome home. Welcome home. Madali. Kunin ninyo ang pinakamagandang damit. Bihisan niyo, suotan niyo siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Hallelujah. In an instant. The love of God restore. Oh, hallelujah. This is the message that all of the people sa labas kailangan lang maintindihan. Kasi yung iba ayaw pumasok sa Panginoon. Masusunog ako dyan.
Kailangan lang maintindihan ng pag-ibig ng Diyos, kaya kang i-restore. Di ba ito yung ginawa ng Panginoong Jesus sa atin? Saved, redeemed, and restore. Reset back to resetting talaga. Hallelujah. Now, love, best for offense and defense. Ayos ba yan? Parehas yan, pang-offense at pang-defense. Grabe. Kaya tama si Arit. Love is powerful. Tama? Love is really powerful. Panlaban mo, love. Talaga naman. Kasi God is love eh. If God is love, si Satanas hindi na pwedeng love yan eh. Love, agape love is the only attribute na pwedeng sa Diyos lang talaga. At sa atin, kasi created in the image and likeness of God. Sabi sa Matthew 5:38-39, narinig niyo yung sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghigantihan ng masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanyang kaliwa. Alam mo, hindi mo talaga maintindihan si Jesus eh, sa totoo. Kapag hindi mo alam talaga yung agape love na sinasabi niya. Tayo, bilis natin mag-retaliate eh, no? Kung isakdal kanino man upang makuha ang iyong damit panloob, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong damit na pangbalabal. Kung pilitin ka na manglulupig na pasanin ng kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo yon ng 2 milya. Bigyan mo ang nangihingi sa'yo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa'yo. Pautang naman. May verse yan ha? Nakakuha na ng verse yung mga ano. Kapatid, baka pwede makahiram. May verse yan. Para nakakaya nga tanggihan. Pag may nakitaan ka ng verse, sabi sa Bible, it's better to give than to receive. Merong verse sa Bible na sinasabi rin, ng pagtulong sa mahirap ay pagpapautang sa Diyos. Totoo po. Hindi, totoo naman. If you're able, alam mo naman yun eh. Kung may lumapit po sa inyo, seryoso ako, may lumapit po sa inyo na manghihiram, huwag niyong paalisin nung wala kayong maabot. Hindi niyo alam kung anong pride na yung kinain niyan. Bago niya masabi yung word na pautang. Unless yung mga professional God will give you wisdom naman to discern. Tama? God will give you this wisdom. Hindi ka hayaan ng Lord na maloko ng tao. Pero yung talaga nangangailangan, nabihira lumapit talaga, hindi professional. At yun, kasi meron talaga mga professional eh. Yung mga trabaho na nila yung... Pero meron talaga nalalapit sa'yo, you're blessed na ikaw ay nilapitan. Tama? Why? Kasi nakikita ka na capable, meron, mayaman. Amen ba doon? Ngayon, kahit walang-wala ka, panindigan mo yung pagiging mayaman mo. Kaya nga lumapit sa'yo, di ba? Alam mo kapatid, nasa bangko kasi, ito 100. Kasi hindi nyo alam yung feeling, yung kinain mo na yung pride mo para lumapit. Tapos tinanggihan ka, umalis kang walang nakuha. Doble. Doble yung hiya. Doble yung pride. Parang gusto niya nang lamunin ng lupa. Alam niyo naman yung pakiramdam na lumapit sa inyo at napahiram niyo at naabutan ninyo. Alam niyo yung pakiramdam naman lumapit sa inyo, nagpapasalamat sa Diyos. They prayed for it. Especially sa mga kapatiran. They prayed for it. God revealed that person. Ikaw, lapitan mo si Maui.
Nagmamagic yung bangko niyan. Alam mo, naalala ko pa yun. May sumobrang 1 million sa bangko niyan. Lapitan mo yan. Hallelujah. Next. Narinig niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipinalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pray for those who persecute you. Totoo mga kapatid. Yung mga kaaway nyo, imbis na awayin nyo, ipag-pray nyo. Anong pag-pray? Lord, kunin mo na. Pag-pray nyo. Tama? Joke lang yung kuhanin mo na. Pag-pray. Lord, ikaw na bahala. Upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid, sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hallelujah! May reward naman pala kasi! There is a reward in loving those person na hindi ka mahal. There is a reward. Hindi ba't ginagawa rin ng mga maniningil ng buwis? Hallelujah! Asahan natin yung gantimpala ng Ama. Ito po ang prinsipyo ko sa buhay. Ang Diyos hindi natutulog. God is always in control. God will never let you mapahamak. God will never put you sa sitwasyon na madedehado ka. Ito po yung prinsipyo ko po yan. Kaya huwag kayong matakot magmahal, huwag kayong matakot magpatawad, huwag kayong matakot na akala nyo dedehado kayo. Hindi! God is with you! If God is for you, then who can stand against you? Kung manloloko man niyang dumating sa harap mo, hindi kayo papahamak ng Diyos. Naniniwala ako dyan. Hallelujah. Hindi, pastor, nabigyan ko pa din pala, kung di mo bibigyan, papatayin ka na. Niligtas ka pa pala ng Diyos. Hindi natin alam yung wisdom ng Lord. Ang nakikita lang kasi natin yung nasa sitwasyon, hindi natin alam yung nangyayari sa spiritual realm. Hallelujah. At kung ang mga kapatid lamang inyong binabati, anong ginagawa ninyong higit kay sa iba? Hindi ba't ginagawa riyan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo, be perfect. Gaya ninyong Ama na nasa langit. Sa English po yan, be perfect. Maging ganap kayo. Ito, paborito ko to. Romans 12:17. Sino rito may mga kaaway? Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Don't fight evil for evil. May verse yan Sikapin ninyong mamuhay ng marangal hanggat maaari makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Blessed are those peacemakers, sabi sa Matthew 5, for theirs is the kingdom of heaven. Tama na yung mga maaangas. Mga Kristiyanong maaangas, tama na yun. Ang mga Kristiyano, pababaan na yan Oo, kilala na natin sarili natin. Kaya natin pumalag anytime. Pero hindi na tayo yung mag-i-initiate naman. Hindi na tayo yung panggagalingan ng init ng ulo nila or yung mga offense sila o whatever sa kilos natin, sa astan natin. Meron kaming kapitbahay. Ito po yung bahay namin. 3 po yan magkakamuka. 1, 2, 3. May kapitbahay kami dito sa pangatlo. Hindi ko naman siya kilala, hindi ko siya nakakausap. Pero siya, biker. May-ari siya ng Kalayaan Coffee dyan sa Roosevelt na nagsara na. So, ng gamit. Lagi siya nakatambay sa garahe nila kasi hindi ko lang kung lagi siya nagla-laptop doon sa garahe nila. Ganyan. Then, nung isang araw, Friday, meron akong parcel na napunta sa kanila. Pag ako po kasi umu-order sa Shopee, TikTok, whatever, bayad na lahat lagi. Para dadali na lang sa bahay. Wala nang problema, itapon nila sa loob, whatever, ganyan. Nangyari nung Friday, may seminar kami, fellowship. Ngayon, pagkakita ko doon, order delivered. Tapos proof of transaction, picture. Sa kabilang bahay binigay. So nung kinuha ko na tanghali, wala. Nung gabi ko pinuntahan. Mabait ako.
Bait ako, approach ko, excuse me. And lakas ng sounds niya. Hindi niya ako marinig. Akala niya, pinapahinaan ko lang yung sounds niya. Ay, sorry, hininaan niya. Ay, hindi po, may parcel po ba napunta sa inyo? Ganyan. Bait ko, ha? Kasi sa proof delivery, ay, wala! Sabi niya, wala! Kahapon meron. Pero sa amin yan. Gulat ako, akala ko mabait na whatever, ganyan. Kasi di ko siya introvert ako eh. So yun lang yung first na time ko siyang kinakausap. Sabi niya, wala! Ganyan. Ay, hindi. Sa ano po kasi, sa picture, dito binato. Wala! Ganun siya. Tapos tumingin sa loob, may kinausap, pumasok. Paglabas, hawak-hawak niya na. Ito ba? Yung number, ganyan. Opo, yan po. Sunod kasi, lagyan niya number. Ha? Sabi ko. So, sabi ko, thank you po, thank you. Ulis na ako. May ganun tao. Kung dati ganun tayo, dapat hindi na tayo ganun. Okay ba yun? Always be approachable. Always smile. Totoo. Kailangan makita ang kalwalhatian ng Diyos sa mga Kristiyano. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Ito, may karuktong to. Verse 19. Tingnan nyo. Mga minamahal. Kaya nga kailangan Christian kampante. Smile, kapatid. Niloloko ka, may kaaway ka, smile. Why? Huwag nyo kayong magiganti. Ipaubaya ninyo yon sa Diyos sapagkat susulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Yes, Lord! Kaya confident ang God na sinasabi na mahalin mo lang sila. Our role is to love everyone with agape kind of love. Sabi ni God, ako bahala, anak. Vengeance is mine, says the Lord. Hindi mo alam. Ikaw ang paghihiganti mo, onti lang masasaktan mo lang yan ng onti kung sakali man eh. Tatagal lang yung away ninyo, magkakaroon lang ng ano. Pero kung pinakitaan mo pa rin ng pag-ibig yan, tapos ganun pa rin siya sa'yo, mag-isip, masama pa rin ang isip sa'yo, Diyos na bahala sa kanya. Diyos na bahala sa kanya. Proven and tested na yan sa matagal na panahon. Pag talagang wala, hindi ko na share experience namin sa CJ. Shinare na ni Pastor Nicky nung nagbaptism kami dyan. Diyos ang kikilos. Sipin mo yun, kung nabigyan ng isang super punch ni Pastor Nicky yan. Hindi. Diyos ang kumilos. Hindi ko po sinasabi na pag-pray niyong mamatay yung mga kaaway ninyo. Hindi po yan. Kaya sinasabing pag-pray natin sila kasi merong room for grace sa buhay nila. Kasi baka isang araw, sila'y makakatanggap din sa Panginoon, magiging kapatid mo rin yan sa pananampalataya. At ayun ang goal po natin talaga. Na yung mga kaaway natin, ma-convert natin sa Panginoon, madala natin sa Panginoon, no? Sino po rito yung may mga kasama dito na dating kaaway niya? Amen. Amen. Hallelujah. Ngayon, kung talagang hindi, alam mo to ang Diyos matalino. Si God alam na hanggang dulo kung tatanggap yan o hindi sa Kanya. Ayun yung mga pinapatay niya. Hallelujah. Verse 20, subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, pauinumin mo. Sa gayon ay mabulunan. Di ko pa sinasadya, mabulunan yung basa ko. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Ano rin nangyari pag nagugutom? Pakainin mo. Pakainin mo ng totoong pagkain. Pag na yun, painumin mo. Huwag mo lagyan lason. Maganda kasi to. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Can you imagine yung feeling? Magkaaway tayo. Tapos, binibigyan kita lagi ng pagkain. Pinapakitaan kita na maganda. Di ba lalo baliw yata to Di ba, no? Ayun yun, you're heaping coals sa ulo niya sa English. Para ka naglalagay ng baga sa ulo niya. Si Pablo may humor din Huwag kayo magpadaig sa masama, kundi daigin nyo ng mabuti ang masama. Amen?
Huwag kayong magpa-overcome ng evil. Hanggat maaari. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo papahamak na Lord. Pag dumating sa time na sukdulan na kailangan mo ng pumalag, si Lord din magbibigay ng kalakasan sa'yo. Like Samson, like Gideon, like David. Hallelujah. But as much as possible, sa'yo pagmulan yung kapayapaan, pag-ibig ng Diyos. Mas maganda yun. Hindi ka duwagan yun. Tama ba, no? Hindi ka duwagan ng umiwas sa away. Umiwas sa mga gulo. Next, lapit na po tayo mag-close. Do everything out of love. Lahat ng gagawin natin, lagyan natin, gagawin natin ng mga pag-ibig. Pag walang pag-ibig yan, ang bilis sa pagod. Tama ba? Nakapagod, nakakasura, nakaka-burn out. Lalo kung paulit-ulit. Or for example, sa ministry. Ako, 20 years na akong tumutugtog sa ministry. Kung walang pag-ibig yan, burnout ka na. Pagod ka na, maghahanap ka na ng ano, sila naman, ako na lang lagi. Pero kung may pag-ibig, hallelujah. Kahapon, simula alas 8 hanggang 4:30 nandito ako nag-practice. Kasi, mahal natin tama po ba? Pwede naman putyo-putyo na lang. Putyo-putyo na lang, tutunog naman yan. Chords na lang, bahala na kayo dyan. Pwede. Kaso hindi, mahal natin. Tama? Do everything out of love. Kung ano man yung ginagawa ninyo, professions ninyo, pagtuturo ninyo, businesses ninyo, whatever, or homemakers kayo sa mga wives, bahay, always with love. Kasi pag walang love, talagang doon mo makikita yung burnout at pagod. May verse ba yan? May verse po yan. Sabi ko sa Ephesians 3:17, naway manatili si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko ng lahat ng inyong gawin ay nag-uugat sa pag-ibig. You're doing this because you love. You love them. Pansinin niyo to, yung mga nagluluto ng may pag-ibig, ang sarap. Kahit totoo hindi. Pero masarap. Para kang nabubulag ng taste bud mo. Kasi mas na-overcome nung love niya yung lasa. Totoo! Kahit tutong-tutong, sarap. Tama, no? O, pero kung chef man yung gumawa niyan, talagang ganda pa ng mga presentation niyan. Pero ginawa lang ng barubal. Pansin niyo yan? So anything that you do it out of love. Kung hindi lang huwag mo nang gawin. May parallel na verse yan. Whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. So everything that you do, pag nag-uugat sa love, may glory sa Diyos. No? Hallelujah. 1 Corinthians, sabi, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay, at ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyong ng may pagmamahal. Same lang, no? Same lang yan. Lahat ng gagawin mo, kailangan may pagmamahal. Thank you, Lord. So later, sabi ko nga, kanina sa worship team, tutugtog tayo doon, malaki-laking venue. But it's just same. It's the same God that we worship here. The same God that we worship there. Pagod, huwag niyong isipin yung pagod. We signed up for this. Amen? The more tayong ginagamit ng Diyos, sabi ko nga sa populasyon ng lahat ng Christian sa buong San Mateo at Montalban, privilege na ikaw yung magamit nila doon. Hindi para magyabang ka, para gawin mo yung best mo, para hindi ka maghanap ng ano. Pagtapos, uwi tayo dito, pahinga. Sabi po sa Lucas, sabihin natin lagi, I am an unworthy servant. I have only done my duty. No? Ganun tayo. Kaya nga ministers tayo. We will do it all for the glory of God because we love God, we love the people. So last and conclusion, and I'll close in this. Okay lang ba mabilis? Para marami pa po kaming gagawin Conclusion, hallelujah. Are you blessed, church? So if you want to live a stress-free and happy life, sinong gusto ng ganyang buhay? Stress-free and happy life. Maraming problema, maraming nananakit, pero stress-free. Blooming pa din. Tama no? Hindi mo kang haggard.
Ang daming problema pero still, pag tinignan ka pa rin, you're looking fresh. Para kang walang problema. O, diba? Alam niyo ang secret niyan? Learn how to love unconditionally. Totoo po yan. Hindi, alam niyo ba yung sama ng loob nakakapangit? Totoo. Yung stress nakakapangit, nakakasakit pa. Pero kung meron kang agape love, hay nako, hindi ka may stress. Why? Because the understanding ng Diyos nasa iyo. Maunawaan mo sila. You will learn how to love. You will learn how to understand. You will learn how to forgive. You will learn how to give. Hallelujah. Last verse. Mga Kawikaan 10:12. Sari-saring kaguluhan ng bunga ng kapuotan. Ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. To God be the glory po. We love you. Happy Valentine's Day.